Lord, where your love ran red and my sins washed white. I owe all to you. I owe all to you. Ang title po ng aking mensahe ay Gawin mong makabuluhan ang iyong buhay. Mga kapatid, sabi po doon sa Hebreo na ang buhay ng tao ay minsan lang o iisa lang at pagkatapos nito ay haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Maari po sa mga buhay po ng bawat isa sa atin, may mga naranasan na rin po tayo, no, na maaring panganib, no, yung mga kwento ng ating buhay. Meron pong mga narinig po akong mga kwento kung saan sila ay halos muntik nang hindi maipanganak dahil sa peligro na sinapit ng kanilang ina nung sila ay ipinanganganak, o kaya kayo ay na-aksidente na halos hindi nyo kalain na makapag-survive pa kayo. And yet, makikita pa rin natin na ang Diyos, binibigyan niya po ng pagkakataon ng bawat isa sa atin. Meron din po na hindi rin po na nabibigyan ng ganong pagkakataon. And yet, for some of us who have survived, nakasurvive tayo sa maraming challenges sa buhay natin, nandoon po na isipin po natin, di ba, karamihan sinasabi, this is a second life, no? Di ba, panibagong buhay. Totoo po yun. Kasi ang Diyos, meron po siyang plano sa buhay niyo kung kaya hindi niya po hinayaan na kayo ay mawala sa buhay na ito ng hindi niyo pa panahon o hindi niyo pa oras. Pero alam niyo po ba na maaari din mawala rin tayo sa buhay na ito na hindi pa natin panahon, and yet dahil lang din po sa ating carelessness o kaya kamangmangan sa pamamaraan ng pamumuhay natin ay maaari pong mapaaga ang ating pong alis, no? O kaya pag-uwi. Kung kaya, ang mahalaga po habang tayo po nandito sa lupa, we are to make our lives count, no? Kailangan po magkaroon ng kabuluhan ang buhay natin bago pa man tayo mawala, no? Dahil tandaan po natin, ang buhay po ng tao ay hindi po habang buhay, no? I mean, on this earth, hindi tayo rito mananatiling buhay, no? O kaya mahaba ang buhay natin. We are just living on a limited time dito po sa lupa. Kung kaya, nais po ng Diyos na sa mga panahon na yon ay magawa natin ang layunin niya sa buhay po ng bawat isa. Okay, hango po ang aking mensahe dito po sa Efeso. Okay. Ephesians chapter 5, verses 15. Mag-start po tayo. Ang sabi po rito ni Apostol Pablo, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ng daigdig ngayon. And then, verse 17, huwag kayong maging hangal o kaya mangmang. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. And then verse 18, huwag kayong maglasing o kaya maglalasing sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. And then verse 19, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Diyos. And then verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Lord, na sa kakaunting panahon na pinagkaloob mo sa amin, nawa Panginoon ito ay magamit namin ng aming buhay sa bagay na pakinabang, Panginoon, sa maraming tao.
Nais mo, O God, Lord, na ang buhay ng bawat isa sa amin, that we are able to impact, Lord, this world. Tulungan mo kami, Lord, na kayo ang siyang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin habang kami po ay nandito sa lupa. Gabayan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, 3 bagay po patungkol po sa buhay. No? Unang-una po, ang buhay, ito po ay regalo mula sa Diyos. No? And also, it is a trust. No? Bagay po na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung kaya, pag tayo po pinagkatiwalaan na isang bagay, ibig sabihin po nun ay we are also accountable. Meron tayong pananagutan sa bagay na ipinagkatiwala sa atin. Kung kaya ang bawat isa rin sa atin, tayo po ay mananagot sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. No? Meron pong tinatawag na day, sa English po may tinatawag na day of reckoning, no? O kaya day of accounting, no? Kung saan tayo po'y haharap sa Diyos at magbibigay tayo ng accounting kung ano po ang ginawa natin sa buhay natin nung tayo po ay nasa lupa. No? And then, also, ang buhay po ng bawat isa sa atin, hindi po aksidente na nandito tayo ngayon at tayo ay buhay. O kaya hindi po mistake. Usually po, gaya po nung bata ako, naalala ko po noon, sinasabi po ng mga uncle ko, ay ikaw, napulot ka lang eh. No? Di ba? Ang sakit kaya anong sabihin? No? Masabi kaya sa iyo nung bata ka, masakit yun. Di ba? Pinulot lang ako. Di ba? Pero tandaan niyo mga kapatid, ang buhay ng bawat isa sa atin, hindi po aksidente. No? O kaya it's not a mistake. Regardless kung ano pa ho ang bumabalot na sirkumstansya nung kayo po ay ipinanganak. No? Either produkto po kayo ng 2 taong nagmamahalan, o kaya kayo po ay produkto ng isang tinatawag na unplanned pregnancy. Di ba? May mga ganon na, ay ikaw, hindi ka naman talaga planado eh. Humabol ka na lang eh. No? Di ba? Ang sasakit naman ng mga ganong kasabihan, di ba? Lalo na sa isang bata. And then, o kaya, you are a product of a rape, o kaya, napulot ka lang. Diba? O kaya, naipamigay ka ng tunay mong mga magulang, no? Sa iba. Ang mahalaga po doon is that God spared your life, no? Dahil tandaan niyo po, ang bawat isa sa atin, mahalaga tayo sa Diyos. Mahal niya po ang bawat isa sa atin. At ang buhay ninyo ngayon, mahalaga po yan sa Diyos. While there are illegitimate parents, there are no illegitimate child. Wala pong bata na illegitimate, no? Batas lang po natin ang may word na illegitimate. But in the vocabulary po ng God, there is no such thing as illegitimate, no? Dahil ang bawat isa sa atin, tayo po ay naisip na po ng Diyos, no? So we are not an accident. And then si Pastor Rick Warren sa kanya pong aklat na The Purpose-Driven Life, ang sabi niya po, long before you were conceived by your parents, you were conceived in the mind of God. So bago pa man tayo, no? Bago pa man tayo ibinuntis ng ating mga magulang, sa isip na pala po ng Diyos ay binubuo niya na tayo. Kilala niya na tayo. And then sa Efeso 1:4, no, sa Messenger Bible, sabi po rito, long before He laid down the earth's foundations, He had us in mind, had settled on us the focus of His love, to be made whole and holy by His love. Imagine ninyo mga kapatid, ganun po kahalaga ang bawat isa po sa inyo. Bago pa man nagkita, nag-meet ang inyong mga magulang, in the mind of God, inahanda ka na niya, no?
na ikaw ay ipanganganak. And then, ikatlo po, our life here on earth compared to eternity is short and brief. Alam niyo po, ang buhay natin, di ba, meron po tinatag na eternity. Yung eternity na yun, ang ibig sabihin po nun, walang hanggan. Forever, no? Kung kaya ikukumpara po natin yung buhay natin dito sa lupa, maiksi lang. Maiksi lang, no? But then, ang eternity po ay mahaba. Kung sa iksi ng buhay na meron tayo dito, mahalaga po na nagagamit po natin talaga yon sa naisin po ng Diyos. Sa James chapter 4, verse 14, sabi po rito, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumitaw at agad nawawala. Kaya ganyan daw po ang buhay natin. Before lang, no? O kaya usok. Kung iisipin po natin, no, having all of this in mind, paano ba natin ngayon iniisip na gagamitin natin ang ating buhay dito po sa lupa? Ang bawat isa po sa atin, pinagkalooban tayo ng Diyos ng 24 oras sa isang araw, and then 365 days sa isang linggo o sa isang taon upang mamuhay po dito sa lupa. Paano natin ngayon ginagamit yung mga araw, yung mga oras, mga linggo, buwan, taon na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Makabuluhan ba ang buhay natin dito sa lupa? Nagagamit ba natin ang ating buhay sa kapamaraanan na kung saan po ang Diyos ay naluluwalhati? Meron po isang line po sa poem ni C.T. Studd. Sabi po dyan, only one life will soon be past, only what's done for Christ will last. No? Isang buhay lang at malaunan din po ay lilipas. And then sabi po dyan, kung ano lang daw po ang nagawa kay Kristo, siya lang po ang mananatili. Tandaan po natin, nais po ng Diyos na ang ating buhay will count. No? Magkaroon ng kabuluhan sa Kanya. No? Especially sa Kanya. Nais po niya, ang bawat isa sa ating mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos, hindi sa ating sarili lang. Nais niya na meron din tayong mga buhay na atin din pong mabless, no? Sa pamagitan po ng ating buhay. Kung kaya, paano ba natin gugugulin ang mga panahon natin dito sa lupa kung saan magiging makabuluhan ito sa Diyos? Unang-una, sabi po dyan, mag-ingat kung paano ka mamuhay. No? Sabi po sa verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. No? So sabi dito, mag-ingat kung paano kayo namumuhay. No? Sa Ingles, be careful how you walk. Paano ba yung mag-ingat sa pamumuhay? No? Paano ba tayo mag-iingat? Yung salita po ng pag-iingat, o kaya another term po sa Ingles ay circumspectly. Ang ibig sabihin po noon ay sa ating pong paglakad, sa ating pong pamumuhay dito sa lupa, kailangan daw po tayo ay maging mapagmasid, alerto, no? Dito sa buhay na ito. Tandaan niyo po, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, tayo ay anak ng Diyos. No? Kumbaga sa hindi na po 2 Corinthians chapter 5, verse 17, nasabi po doon, sino man na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. No? Yung mga bagay na dati, nakaraan na yon, no? At ngayon tayo maharap sa panibagong buhay. Kung kaya ang buhay natin, kung tunay nga na bago na, ibig sabihin po noon ay may iba na tayo dapat nagawi, no? Kung kaya we read our Bible every day, di ba?
Dahil sa pagbabasa natin ng Biblia, doon natin natututunan ngayon ang mga katuruan ng Diyos. Doon natin ngayon inaaral kung paano ba gusto ng Diyos tayo mamuhay sa bagong buhay na ito. No? Nais po ng Diyos na baguhin na natin yung ating mga lumang kaisipan, old mindset, at i-adapt na natin ang mga pamamaraan na isinasaad niya sa kanyang salita. Kung kaya, ang sabi niya po dito, ay maging maingat na tayo. No? Hindi na tayo dapat nag-iisip nung dati tayo, no, namumuhay. Kundi tayo isang bagong buhay na, dapat tayo ngayon ay maging maingat sa ating pong pamumuhay. And then sa 1 Peter chapter 5, ito pong dahilan. No? Unang Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at ali-aligid na naghahanap ng masisila. Alam niyo po, ganyan po ang gawain po ng dyablo sa buhay natin. Araw-araw po na ginawa ng Diyos sa buhay natin, ay nakabantay po siya sa bawat isa sa atin. Inaantay niya lang po kung paano niya tayo masisilo, kung paano niya po tayo maidadapa. No? Kung kaya maging mapagmasid tayo, no? Be careful how we walk. No? Dalawang uri daw po ang tao. Sang-ayon dito po sa talata na ito, ng verse 15. Matalino at mangmang. Ang Panginoong Hesus din po, nagbanggit din po siya sa dalawang klaseng taong ito. No? Sa Matthew chapter 7, sabi niya po dito, kaya't ang bawat nakikinig at gumagawa ng mga at nagsasagawa ng salita ko, ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, bumagyo, malakas ang hangin, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo ito sa bato. At the rock, o kaya bato, it speaks of Jesus Christ. Mahalaga po na ang buhay natin ay itinatatag natin sa Panginoong Hesus. No? Kung kaya sabi dito, paano ba natin itinatatag ang buhay natin sa Panginoong Hesus? Kung tayo po ay patuloy natin na pinakikinggan ang kanyang katuroan at isinasagawa, no? ang mga ito sa ating buhay. And then yung isa namang klase ng tao, ang bawat nakikinig ng salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal o kaya mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay at ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ganon naman din po ang isang mangmang. Okay, nag-church siya, everyday, attend siya ng cell, but then hindi nagre-register, hindi tumatama sa isip at sa puso niya yung mga napapakinggan niya. No, kung kaya kapag dumating na ang problema, no, nandoon na tatakbo na kagad sa cell leader, pag-pray siya, no, nandoon na nag-uumiyak dahil hindi niya makayanan ang problema. Mga kapatid, alam po ng Diyos na sa buhay natin ay hindi po hihinto ang bagyo, hindi hihinto ang unos. No? Kung kaya, ang tangi lang po nating safeguard o kaya sandalan ay walang iba po kundi ang Panginoong Hesus. Sa mga nababasa natin sa salita niya, sa mga napapakinggan natin na turo sa Kanya, kung ito ay patuloy nating isinasagawa sa ating buhay. Mga kapatid, yun ang magbibigay sa atin ng katatagan. Amen ba yun? Ha? Kaya mahalaga, kaya nga po, palagi na lang po kayong pinupukpok na inyong cell leader, yung inyong devotion, yung inyong quiet time, di ba? Palagi nilang hinahanap ang mga journals ninyo dahil mahalaga po yun. Mahalaga po na atin pong sa araw-araw na lumilipas ay nagbabasa tayo ng salita niya. No? Tayo ay kumukuha ng turo sa Panginoong Hesus. Mahalaga po yun at patuloy natin siya nakikilala. Kung kaya, sino ba ang taong mangmang? No? Unahin po natin siya. Ang taong mangmang, siya po ay isang taong makasarili.
walang paggalang sa Diyos at sa kanyang kautusan, no? Marami pong masasabi po rin sa salita ng Diyos tungkol po sa isang taong mangmang. Sa Ecclesiastes chapter 10 verse 2 o kaya ang mga ngaral, ang sabi po rito, ang matalino'y inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. And then sa Proverbs chapter 26 verse 11, sabi po dyan, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Ang taong mangmang ay hindi natututo sa kanyang mga pagkakamali. Patuloy niyang inuulit ang kamalian niya patungo sa kanyang kapahamakan. Wala naman pong mangmang dito sa atin, ano po? Kung kaya, mga kapatid, ako po ang mungkahi ko po sa inyo, patuloy po kayong sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay isagawa nyo po. Kailangan po magkaroon ng application. Kaya mahalaga po doon sa inyong pong journal, sa inyong pong devotional journal. Sa huli po doon, may hinahanap po ang cell leader, yung application. Okay, ito ang natanggap mo sa Lord, sa inyong devotion, paano mo ngayon isasagawa? Di ba? Sabi po ni Pastor Jude, kapag ang pag-aaral po ng salita ay wala pong application, yun daw po ay abortion. No? Kaya mahalaga po na sa pag-aaral ng salita, hanapin natin, Lord, paano ko ba ito gagawin sa buhay ko? Ano bang application nito? Kaya kung may mga application pong nihingi sa atin ng Diyos, minsan napakahirap gawin, and yet, by the grace of God, magagawa niya yung kapatid. Paghingi ng tawad, paglapit sa tao na kung saan ikaw ay nasaktan, di ba? Nandoon pa rin na kailangan nyo pa rin pag-aralan na kayo ay magpatawad, no? Okay. And then, ang tao namang matalino, no? Siya ay disiplinado sa pamumuhay, no? Ang ibig sabihin po ng taong matalino, siya ay mayroong discipline and self-control. At ang self-control ay ito po isa sa mga bunga ng banal na espiritu, no? Pagpipigil sa sarili. Galatians chapter 5 verse 23. So ang isa pong disciple, o kaya sinasabi natin po ay disciple o tagasunod ni Kristo, dapat po ay may discipline tayo sa buhay. No? Tayo po ba'y disiplinado sa ating buhay? Pagkatapos ba natin kumain, iniiwan na lang ba yung mga pinagkanan sa mesa o dinadala sa hugasan? No? O kaya yung mga pinaghubaran pag nagbihis, no? Nandun ba nagkalat ba? Di ba? Nandoon ba nagkalat? O hayaan pa ang mami ang siyang tagaligpit ng lahat ng mga pinaghubaran? Ganun ba yon? Minsan 20 anyos na, 25 anyos na, ganun pa rin ang gawin, di ba? Wag naman. Kasi kung talagang follower ka ni Jesus, kailangan disiplinado ka. Di ba? Okay. So, sana sabi rito, alam niyo po ba na ang salitang disciple, nagmula rin po yan sa salitang discipline. No? Kaya kung sinasabi natin na tayo ay sumusunod kay Kristo, dapat po ay disiplinado po ang ating buhay. And then, kailangan din po na matutunan natin na ating pong disiplinahin ang sarili natin o kaya supilin, no? Yung mga bagay po na kung saan ay umiiral ang ating laman, hindi yung spirito, di ba? Si Apostol Pablo, hinambing niya po ang buhay Kristiyano sa isa pong atleta, no? Sa 1 Corinthians chapter 9 verses 25 to 27. Ang sabi po dito, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon.
Hindi ako, sabi ni Apostle Paul, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin lang. No? Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Mga kapatid, kailangan po natin pag-aralan sa buhay natin na magkaroon po tayo ng discipline. Supilin po natin yung mga bagay na kung saan po ay bahagi ng ating lumang buhay. Kung kaya nandoon po na, kung kinakailangan po na, that's why sabi nga po, kailangan tayong magbantay. Diba? Sa ating buhay. May mga pagkakataon kasi nagmumulto eh. Diba? Example po, kung dati po bahagi ng lumang buhay nyo, nagsasalita kayo ng mga salitang masama. Diba? Bad words. Diba? Minsan pag medyo umiiral na yung inis ninyo, diba? Minsan nagmumulto eh. Bigla na lang siyang lumulusot. Diba? Kaya, nandoon na, kailangan tayong magbantay. We need to adapt new habits, no? Mga kung maaari lang po ay wag na lang magsalita, no? 'Di ba? Kung kaya napakahalaga po na ating pong dinidisiplina ang ating sarili. Ang mga atleta po, no? Lalo na yung mga athlete po na nais talaga nilang makakamit ng gold, no? Nandoon po na talagang well-disciplined ang kanilang buhay. Magmula sa pagkain, no? Kumakain lang sila ng mga pagkain na makakapagbigay sa kanila ng lakas at resistensya. Nandoon na hindi sila nagpupuyat, di ba? Sino sa inyo nagpupuyat ng Saturday night, no? Lalo pa 7:30, di ba? Kaya para po kayo ay alert at 7:30, mahalaga po, huwag na kayo magpuyat ng Saturday, no? Lalo na po yung mga involved sa ministry, di ba? Kung kaya nandoon na, please, i-discipline nyo yung sarili nyo, no? Pagdating po sa oras. Dahil marami po tayong naaaksayang panahon na kung saan po ay maaari naman po magamit yon sa bagay na kung saan po ay makapakipakinabang. And then, sa Ephesians chapter 4, verse 17, sabi rito, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. And then, sila'y naging alipin ng kahalayan at wala silang kahihiyan, kaunti man lamang. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. No? So ito yung mungkahi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano po sa Korinto. Iwanan na nila ang dating buhay kasi nga naman hindi na sila dapat namumuhay sa lumang buhay nila. No? Kaya sabi niya rito, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao at napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid na banal at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So ang mungkahi ni Pablo rito ay hubarin na natin ang lumang pagkatao, di ba? At isuot ang bagong pagkatao. Sa araw-araw po, ginagawa po natin yon, di ba? Inubad natin yung pinagtulugan natin, naliligo tayo sa umaga at nagsusuot tayo ng bago at malinis na damit. Pero naisip ba natin na hubarin din natin yung ating kung ano pa man yung mga lumang pag-iisip na patuloy na nagdidikta sa isip ninyo, di ba? Na kung saan may naalala kayong tao and then nag-uumpisa na kayong magngit-ngit, di ba? Sa taong yon,
kailangan, hubarin na raw natin yung ganong kaisipan. Di ba? At isuot natin ang pagkatao po ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, sa isang tao po, sa isang Kristiyano, hindi po basta-basta nahuhulog sa kasalanan. Di ba? Minsan sabihin natin, di ba, ewan kung meron kayong naringgan noon, di ba, na merong isang bata na yung mami niya nag-bake ng cookies, so nakalagay lang yun doon sa table at sabi ng mami niya, wag mong gagalawin ha, pinalalamig ko lang yan. But then, syempre, ang bata natukso, ginawa niya, kumuha siya ng isa. And so, nung nakita ngayon, ng mami niya na may bawas, sabi doon sa anak, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang kukuha. And then sabi ng bata, Mami, inudyokan ako ng demonyo kumuha daw ako. Di ba? Hindi na natin pong pwedeng gawing dahilan yon. Tandaan niyo mga kapatid, maaari pong umiwas sa kasalanan. Dapat po early on, pinag-aaralan na natin. Lord, itong bagay na ito, hindi ko siya i-compromise. Kung kaya pag dumating yung tukso na yon, hindi kayo basta-basta bibigay kasi meron na kayong prinsipyo na itatag sa buhay nyo na hindi nyo gagawin yun. Diba? Nadadala lang po tayo sa kasalanan, una-una po kapag hindi po natin siya, una-una na binago sa ating kaisipan. Sabi po ni Apostol Pablo hubarin, no? Hubarin na raw natin ang lumang pagkatao. Bahagi po siya ng lumang buhay. Kung kaya nga po, kailangan po natin i-adapt ngayon ang bagong buhay sa Panginoong Hesus. Maliwanag po ba yon? Amen, no? Hallelujah. Tandaan niyo po, example po, gaya po ni Joseph sa Bible. Di ba? Imagine niyo siguro saksakang gwapo talaga ni Joseph na naakit sa kanya yung asawa ni Potiphar. Anong ginawa nung asawa ni Potiphar? Araw-araw na lang, kinukulit siya, tinutukso siya. Di ba? Anong ginagawa ni Joseph? Hindi siya nagpapadala. Kasi sa puso niya, ayaw niya na ayaw niyang labagin ang salita ng Diyos. Gusto niya sa puso niya, patuloy niyang mabigyan ng lugod ang Diyos. Di ba? Kita niyo siya, bata pa si Joseph at that time. He's only 17 years old. And yet, meron na siyang prinsipyo na itinatag sa buhay niya. No? Na hindi siya magkakasala sa Diyos. Si Billy Graham, early on, meron na siyang tinatag na prinsipyo. There was a time, nung presidente pa sa US, si Bill Clinton, at si Hillary Clinton po ay gustong makipag-meet sa kanya. Kung pwede daw po ay sila ay magmi-meeting. Nais lang siya makausap. Ang sabi ni Billy Graham sa kanya, okay, sige, kaya lang, pwede ba kung pipili ka ng lugar, gawin na lang natin sa isang restaurant na public. No? Kung kaya, ayaw niya ng mga private place, no? Ayaw niya sa hotel, ayaw niya sa isang private room. Gusto niya in public. No? Dahil ayaw niya he doesn't want, hindi naman sa wala siyang tiwala. Di ba? Kaya lang, nandoon na ayaw niya lang mapapag-isa siya na may kasama siyang babae other than his wife. No? And then also, pag merong nakikihits sa kanya, meron siyang kung talagang kailangan lang niya isabay ang isang babae, pinapaupo niya sa backseat, hindi niya pinapatabi sa kanya sa sasakyan. Kung kaya siya, meron na siya mga sinet na principle sa buhay niya para hindi siya masilo ng kaaway. Mga kapatid, tayo po ay maingat na magbantay sa ating buhay. Dahil tandaan po natin, mahalaga po ang buhay natin sa Panginoon dito po sa lupa. Nais po niya magawa natin ang kalooban niya habang tayo po ay nandito sa lupa. And then, ikalawa, kung paano po natin gagawing makabuluhan ng ating buhay, gamitin ang lahat ng pagkakataon. Take every opportunity. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon.
Tandaan niyo mga kapatid, your life is not about you, it's about God. Ang buhay natin, dapat po ang buhay natin ngayon, tayo po ay naipapamalas natin kung sino ang Diyos sa ibang tao. God matters sa buhay natin, hindi po tayo. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Sabi po dito, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Saan po ba natin ginugugol ang ating pong mga oras, panahon na pinagkakalupo ng Diyos sa atin? No? For the most part, a big percentage po ng ating oras na igugugol natin sa trabaho. No? Understandably, no? Sa pag-aaral, kung kayo po ay estudyante, kung kayo naman po ay mga misis, sa gawaing bahay, and then for some, sa barkada, sa gimmick, sa leisure, and then sa FB, di ba? Sa Twitter, or ano pa, no? Ano pa man saan pa man tayo nakalagay, o saan pa man tayo nilagay ng Diyos, either you're a housewife, you're a student, you're a business owner, employee kayo, tandaan nyo, nais po ng Diyos magkaroon kayo that you will make a difference doon sa kinalalagyan nyo ngayon. Huwag nyo sasabihin, ay, housewife lang ako. I know. Huwag nyo sasabihin, housewife lang kayo. Alam nyo po, dito sa church, one of the person I really admire ay si Pastora Grace. Kasi dumating po ako sa Lord of Glory, maliliit pa lang po yung kanilang mga anak. Sila Caleb, sila Maya, sila Rebecca. Maliliit pa lang po yung mga yan, dinatnang ko na po yan sa Lord of Glory. At dahil nga si Pastor Joseph ay palagi namin kasama, so nakikita po namin ang kanilang buhay. One thing I admire with her, nandoon po na bagamat hindi po malaki ang kinikita po ni Pastor Joseph, kasi magkano lang po ang kinikita po ng mga pastor, di ba? Pero si Sister Grace, may trabaho po siya at that time. Dahil nakita niya po na mahalaga po na siya po ay maglaan ng panahon sa kanyang mga anak at dahil sa sila ay naglalakihan, alam niyo po, she has to stop working at siya po talaga ang nagbantay sa kanilang mga anak at nagpalaki. Kaya kung ano po yung mga anak nila ngayon, it's because meron pong isang mommy, meron pong isang misis that really took the time para mag-alaga sa mga anak. Kaya ako po, hanga po ako sa mga nanay. Hindi po madaling mag-alaga. Ako nga, nagtuturo lang sa mga bata eh. Diba? Talagang every Sunday, kami ng mga teachers, Lord, give us patience. Lord, give us more love. Diba? Eh, lalo pa mga mommy, di ba? Hallelujah. Kung kaya, alam nyo, saludo ako sa mga nanay. Saludo talaga ako sa mga nanay because malaking sakripisyo din yun. Di ba? Kung kaya nandoon na mga nanay, lahat talaga kayo po ang hero, no? Sa buhay na ito. No? Next Sunday pa pala yun. Mother's Day. No? Kung kaya nandoon po na mahalaga po ang inyong papel. Bawat isa po sa atin, saan man tayo naroroon, mahalaga ang papel mo. Kailangan po ay maipamalas nyo sa kanila kung sino si Kristo sa buhay nyo. Amen ba yun, mga kapatid? Wag na kayong magtago. Di ba? Alam nyo ba may mga secret agent na Kristiyano? Di ba? Ilang taon na sa kumpanya hindi pa alam na sila pala ay Christian. Di ba? Sila pala ay disciple ni Jesus. Ang disciple ni Jesus, nilalantad ang sarili. Di ba? Kung kaya, tandaan nyo, God is faithful. Kung nais niya po kayong gamitin, huwag nyo sabihin, wala akong alam eh. Wala akong alam na scripture. Alam niyo po ba nag-start ako, nung nagtatrabaho po ako, hindi po ako na-train sa church namin paano mag-start ng Bible study. Pero dahil sa nag-uumapaw
ang aking pagmamahal at sa Panginoon at nais ko talaga na makilala siya na maraming tao, naglakas loob po ako doon sa company namin. Nag-request ako doon sa presidente, i-allow ako mag-Bible study. No? Kung kaya, the Lord, He will be the one to give you the wisdom, the grace, even yung kakayanan. Ako nga wala akong alam eh. Diba? Pero, ang ginagawa ko, nagno-notes ako every Sunday. At yun ang tinuturo ko dun sa aming Bible study. Diba? But then, I also partner with God. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya ito. Alam nyo, God is faithful. Siya ang kumikilos. Ako nga, namangha ako sa mga himala na ginawa ng God during dun sa aming mga Bible studies. Sabi ko nga tuloy, Lord, hindi nga ako, ikaw talaga. Diba? Kaya if you really want God to use you, gagamitin ka niya. Magkaroon ka lang ng desire for God to use you. God wants to impact the place where you are by your willingness to be used by God. And then ikatlo, unawain ang kalooban ng Diyos. Mahalaga po na ang bawat isa sa atin, na ibig silang sabihin nito, we must be aware what God wants from us in every situation. No? Ang bawat opportunity na binibigay sa atin ng God, dapat yun gamitin natin. Kung kaya, manalangin kayong palagi mga kapatid. Nais ng Diyos na maranasan nyo palagi ang presensya niya kahit nandun kayo kung saan, sa trabaho nyo o kung saan man, nais ng Diyos maranasan nyo ang presensya niya. Kung kaya kayo ay patuloy na manalangin sa Lord, take every opportunity. No? Minsan inuudyok na kayo ng Lord sige na, sharean mo na siya. No? Sharean mo na siya. No? Inuudyokan tayo ng banal na espiritu na tayo ay kinakailangan ng lumapit at mag-minister na sa iba. Meron isang kapatid, nag-text sa akin 2 years ago. Dati ko po itong kasama sa cell. Sabi niya, ate, pwede ka bang pumunta rito sa Asian Hospital? Nag-aagaw buhay na daddy ko. Yung, ano po ito, Chinese. Sabi ko, nako, bro, hindi ko kayang tumakbo naman dyan. Ang traffic, ang layo pa niyan. Sabi ko, ito na lang gawin mo. Gagamitin ka ng Lord na ikaw mag-minister sa daddy mo. Isa pa, hindi ako maiintindihan niya kahit mag-English ako, Chinese yan eh. Sabi ko, ikaw talaga ang pinaka-best to share the gospel. So ang ginawa ko, itinext ko sa kanya kung ano yung sasabihin niya sa daddy niya. Sabi ko, manalangin ka ngayon, kapatid. Manalangin ka kung paano mo ito i-share. Pero ito yung lalamanin dapat ng sasabihin mo sa kanya. Sabi ko. And so, that's what I did. And then, nanalangin na lang ako kasi hindi ako makakaabot eh. Kung gano'n nag-aagaw buhay na. So, ang ginawa niya, so that night, tinawagan ko siya, bro, kamusta na daddy mo? Sabi niya, kanina lang. Sabi niya, umuwi na siya sa Lord. Sabi ko, na-sharean mo ba? Oo, pinatanggap ko siya sa Lord. Sabi ko, sa Chinese ba? Dapat maintindihan talaga ng daddy mo, ha? Sabi niya, hindi, talaga naiintindihan niya. Yeah, sabi niya, in Chinese, na maintindihan ng daddy. Kaya mga kapatid, marami pong mga ganyang instances. O kaya may magte-text sa akin. Sabi niya, pwede ka ba tumakbo dito? Meron kasi dito na poposes. Sabi ko, bro, pambihira ka naman, ang layo ng lugar mo. Sabi ko, alam mo ba, greater is He that is in you than he that is of this world. Si Jesus nasa iyo, kaya mong palayasin yung demonyo na yan. No? So, mga kapatid, ang Diyos lang naghahanap lang ng bawat isa sa atin na magsasabi, yes, Lord. Gusto ko, Lord, na sa buhay ko na ito, talagang magkaroon ako ng impact. Lord, nais ko na sa buhay ko na ito, Lord, I will impact eternity. Gusto ko, Lord, na sa buhay na ito ay maire-record mo sa langit. Na ang buhay ko hindi ko inaksaya. Ang isang mungkahi ko lang sa inyo mga kapatid, habang nandito kayo sa lupa, huwag niyo aksayahin ang bawat panahon, ang bawat oras na binibigay sa atin ng God. Kasi ang Lord, alam niyo po, napakahalaga ng buhay. Madali lang po ang buhay natin mawala sa isang pagkakamali.
Nawa po ay wag natin aksayahin ang buhay. Ngunit gamitin natin ito para sa Panginoon. Kung kaya sa umagang ito, ako po ay mangungusap. Mari po noong una, hindi nyo pong maunawaan, bakit ba ako nandito sa lupa? Ano bang silbi ko rito sa lupa? Ganito na lang ba? Tumatanda na lang ako? Ano ba ito? Nag-aantay na lang ba ako na ako ay, mawala sa buhay na ito? Ganito na lang ba ang buhay? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kapatid, una-una, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Hindi mo man siya kilala ng totally ngayon, but then, in the very mind of God, inisip ka na niya. At hindi nagkataon, kapatid, na nandito ka. Nais lang ng Diyos malaman mo, He loves you. At nais niya ngayon na makilala mo siya. Kaya sino man po sa inyo, nais niyo po na kilalanin po ng lubusan pa ang Diyos. Sabi po sa Biblia, si Jesus ang tanging daan, buhay at katotohanan. Walang paroroon sa Ama, maliban po sa pamamagitan ni Jesus. Mahal ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Kung kaya siya po ang binigay sa atin na maging tulay natin patungo sa Diyos. Kung kaya ngayon sa umagang ito, sino man po sa inyo, nais po ninyo maranasan ang bagong buhay na bibigay po sa inyo ng Diyos, maaari lang pong sumunod sa akin sa miksing panalangin na ito. Aking Ama, ako po ay lumalapit sa inyo ng buong puso, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa mga pagkakasalang nagawa ko laban sa inyo. Patawarin niyo po ako na ako po ay namuhay ng malayo sa inyo, O God. Patawarin mo po ako. At ngayon, Panginoon, nais ko po na, Lord, maging bahagi ng aking buhay ang iyong anak na si Jesus. Kundi ngayon din, Lord, binubuksan ko aking puso at inaanyayahan ko ang iyong anak na si Jesus. Pumasok at maghari sa aking buhay ngayon. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipagkakalob mo sa akin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sino man po sa inyo, maaari ko lang pong makita po ang kamay na sino man po yung sumunod sa panalangin na maiksi na ito, ay maaari lang po na anyayahan ko lang po kayo lumapit sa harap. Anyone? Ito po, mayroon po tayo isang kapatid. Ay, samahan mo na lang. Okay. Ano pong pangalan nila? Jing po. Jing. Regine. Okay. So, okay. Meron pa? Meron pa po ba? Ay, ito. Mga bata. Wow! Halika, lapit kayo. Anong pangalan mo? Jericho po. Jericho. Jericho and Ryan. Brian. Wow! Okay, tayo ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagagalak. Lord, sa mga kapatid na ito, Lord, na lumapit sa inyo sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, Lord, na bibigyan mo, Lord, ng uhaw, Lord, si Ate Jing, Lord, na hahanapin kanyang patuloy sa kanyang buhay. Maging kay Jericho at kay Brian, bagamat bata pa sila, Panginoon, sabi mo nga na huwag pigilan ng mga bata na lumapit sa inyo. Bigyan mo sila ng kakayanan, makilala ka, Lord, sa kanilang buhay, sa kanilang kabataan. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, Ate Jing, maaari lang po sumunod po kayo dyan. Dito, Annalyn. And then, saka si Jericho, saka si Brian. Amen. Okay. So,